Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 146 hanggang 150. At George YouTube channel. Kabanata 146. Talagang natulala ang dalawang gwardya sa agresibong pag-atake ng manager. Parehong dumudugo ang kanilang ilong, ngunit bumangon sila at nagtanong, "Sir, ano ang ginawa natin?" Pareho silang sinuntok ng manager sa ilong kaya napangiwi sila sa sakit. Hindi niya pinansin ang mga ito at pumunta kay David. "Patawarin mo ako kung naging bastos sila, Ginoo. Papaalisin ko agad sila. Tisiguraduhin ko na hindi sila makakakuha ng anumang trabaho sa susunod na 6 na buwan." Natulala ang mga bantay nang marinig ang mga salitang iyon. "Sir." Tumakbo sila sa manager at hinawakan ang kanyang mga paa at nagmamakaawa. "Mangyaring huwag gawin ito sa amin. Kung kami ay walang trabaho sa loob ng 6 na buwan, kami ay magiging walang tirahan. May mga utang silang dapat asikasuhin, kaya hindi nila kayang mawalan ng trabaho lalo pa ang hindi makakuha ng trabaho sa susunod na 6 na buwan. Bakit ka nagmamakaawa sa akin?" Tahol sa kanila ng manager. "Magmakaawa ka sa Ginoong ito na ininsulto mo." Naalala ng mga gwardya ang sinabi ni David nang sabihin niyang pagsisisihan niya sila. Nilamon nila ang kanilang pagkakasala, kahihiyan, at nagpatira pa sa kanyang paanan. "Kami ay tanga. Patawarin mo kami, Ginoo. Hindi na kami gagawa ng ganoong bagay kailanman." Hindi man lang sila nilinga ni David bagkos ay nakatingin siya sa manager na masungit na lalaki sa kanyang early 40s. "Totoo bang may dress code? Yung may suit lang ang pwedeng pumasok?" "Hindi po. Ang dress code na iyon ay ipinapatupad lamang sa mga araw kung saan nagsasagawa ng mga pagpupulong ang mga opisyal ng gobyerno o pribadong negosyante sa hotel na ito," magalang na tumugon ang manager. "Regular na araw ngayon, kaya hindi na kailangang sundin ang dress code. Hanggat ang isa ay hindi nagsusuot ng hindi naaangkop na damit, hindi na kailangang pigilan sila ng mga gwardya." Nakita ko. Napatingin si David sa mga guards. Hindi sila makatingin sa kanya. Ang kanilang mga ulo ay nakadikit sa lupa, at ang kanilang mga kamay ay nakadikit sa kanyang mga paa. Humingi sila ng paumanhin, kaya't huwag natin silang tanggalin sa kanilang mga trabaho, ngunit bawasan ang kanilang sweldo ng kalahati para sa buwang ito. Kung uulitin nila ulit ang bagay na ito, ipauubaya ko sa iyo ang kanilang kinabukasan. Ayon sa gusto mo, hindi man lang nakipagtalo ang manager. "Salamat sir," bumangon ang mga guard at napaiyak. "Maraming salamat. Maaari mo bang ihatid ang kahon na ito kay Airman?" Tanong ni David sa kanila. Oo nga pala, kinuha ng mga guard ang lunchbox at nagmamadaling umalis. "Sir, pasok po kayo sa loob," pakiusap ng manager kay David. "Maaari kang manatili dito kahit gaano mo gusto. Ayos lang. May iba pa akong trabaho, kaya siguro sa susunod ay magstay ako." Pagkatapos sabihin ay umalis na si David na nakabike. Tumawag tuloy ang manager sa isang numero at sinabing, "Ako na ang bahala, Madam Sarah. Mabuti. Kakausapin ko ang iyong CEO at titiyakin na tataas ang iyong sweldo." "Maraming salamat," tinapos ng manager ang tawag at mukhang masaya. "Marami na akong nakilalang bilyonaryo noon, ngunit wala ni isa sa kanila ang dumating na nakasakay sa bisikleta. Medyo nakikiramdam ako sa mga guard, pero at least, hindi sila nawala ng trabaho. Dapat ko silang personal na bigyan ng babala na huwag ipahid ang kanilang mga pagkabigo sa mga kliyenteng mukhang mahina." Samantala, si David ay nakasakay sa bisikleta sa katamtamang bilis habang pinagmamasdan ng mga tao at ang mga tindahan. Bigla siyang nakakita ng pamilyar na mukha sa isang tindahan at sa wakas ay itinigil niya ang bisikleta bago niya ito namalayan. Sa loob ng isang tindahan ng alahas na pinangalan ng Betty Jules, nakikipag-usap si Emma sa mga manggagawa. Kahit nakita na siya nito sa kanyang office suit, medyo bago pa rin siya sa paningin nito. Higit sa lahat, nagpagupit siya ng buhok. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang hitsura niya at kakaibang kaakit-akit. Anong ginagawa niya dito? Bumibili ba siya ng alahas? Nagtataka si David, ngunit nakatayo lang siya sa labas at naghintay.
Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Emma na may dalang maayos na sling bag na nakalawit sa braso. Gayunpaman, pagkatapos makita si David sa labas, tumigil siya sa kanyang mga landas. Saglit, hindi niya alam kung paano magre-react. Nakalimutan pa niyang kumurap. Pareho silang nagkatitigan ng hindi kumukurap. Ang 10 talampakan na distansya sa pagitan nila ay tila balewala sa sandaling ito. Inilabas ni Emma ang kanyang dila at binasa ang kanyang mga labi bago ito hinayla pabalik. Inikat niya ang pang-ibabang labi sa loob at kinagat iyon habang lumalapit sa kanya. Tiyak, hindi ko ine-expect na makikita kitang nagbibisikleta pagkatapos ng iyong kasal. Noong mga bata pa sila, paminsan-minsan siyang nagbibisikleta. Awkwardly ngumiti si David at sinabing, anong meron sa gupit? Bueno, naisip ko na dapat kong baguhin ang aking sarili dahil naniniwala ako na hindi ako sapat para sa isang tao, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Ano ang itsura ko ngayon? Tapat na ba ako ngayon? Siguradong mas bata ka ng 10 taon, napakamot ng baba si David. Ang maikling buhok sa isang babae ay hindi kailanman naging mas maganda. Dapat ba talagang magbigay ng mataas na papuri ang isang lalaking may asawa maliban sa kanyang asawa? Tanong niya. Nagsabi lang ako ng totoo, nakasimangot na sabi ni David. Ako. Inaasahan ko na makakahanap ka ng isang taong mas mahusay kaysa sa isang taong iyon. Tinundot ng dila ni Emma ang pisngi habang pinipigilan ang paglabas sa kanyang mukha. By the way, anong ginagawa mo dito? Tanong ni David dahil sa tunay na intriga. Huwag mong sabihing bumibili ka ng alahas gamit ang iyong unang buwang sweldo. Wala pang 2 linggo mula nang sumali ako, pinaalalahanan niya siya. Nandito ako sa opisyal na negosyo. Ang tindahan na ito ay pag-aari ng aking amo. Tinabi niya sa akin na magdala ng ilang mga bagay. Oh, nagulat si David. Ang Betty Jules ay isang sikat na brand, hindi ba? Dapat mayaman ang amo mo. Panay ang gulat ko sa tuwing sasabihin niya sa akin ang mga bagay na pag-aari niya, sabi ni Emma. Hindi lang mga jewelry shop ang pagmamayari niya. Nagmamayari din siya ng gold mine at jade mine. Mo, kung gayon siya ay dapat na isang bilyonaryo. Iyon ay paglalagay ng magaan, sabi ni Emma. Siya ay napakayaman, ngunit hindi ko siya nakitang makipag-usap sa kanyang pamilya kahit isang beses sa loob ng 2 linggong ito. Sigurado akong may mga anak at apo siya, at masama ang loob ko sa kanila. Siguradong namimiss siya ng mga apo niya. Dati inggit ako sa mayayaman, pero ngayon, nagsisimula na akong maawa sa amo ko. Masyado siyang sangkot sa trabaho kaya hindi niya pinapansin ang kanyang pamilya. Pakiramdam ni David ay sinasabi niya ang lahat ng ito upang hindi niya pansinin ang kanyang mga anak. Anyway, masaya akong makita ka, David. Tatapik sana siya sa balikat niya pero pinigilan niya ang kamay niya sa kalagitnaan at naglakad palayo. Sa pagkakataong ito, si David naman ang magpumigla sa kanyang emosyon dahil hindi man lang niya mailagay ang kamay sa balikat nito. Ang sarili lang niya ang masisisi niya. Sa ayaw niya, sumakay siya ng bisikleta at pumunta sa tapat ng daan. Kabanata 147. Tatanghalian, nakilala ni Albert si Carol sa unang pagkakataon pagkatapos niyang paalisin si David. Hindi kinausap ni Carol si Albert bagkus ay paulit-ulit niyang sinasabi sa mga kasambahay ito at iyon, kasama na ang pagtrato ng mabuti sa sahig mula rito. Maaari mo siyang parusahan sa ibang paraan, sinabi ni Albert ang kanyang isip sa isang kalmado at nakolektang paraan. Bakit kailangan mong paalisin siya sa bahay? Bakit? Halatang kumunat ang noo ni Carol. Gumastos ako ng higit sa $50,000 para ayusin ang pinsalang ginawa niya sa sahig. Kaya, sa palagay mo ba maaari mong panatilihing malinis ang mga marbles magpakailanman? Tanong ni Albert. Nadudumihan sila sa tuwing inaapakan mo sila, hindi ba? Iba yan. Hindi. Sabihin mo sa akin ito. Higit pa ba sila sa iyong manugang? Oo. Sila na. Umirap si Carol, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Higit pa ba sila sa akin? Ano? Hindi nagustuhan ni Carol ang pupuntahan ni Albert. Sagutin mo ang tanong ko, paulit-ulit na tinapik ni Albert ang paa niya sa sahig. Ay! Ang mga tile na ito ay mas mahalaga kaysa sa akin. Oo naman, hindi. Tapos, sinasabi ko sa'yo.
Pumunta ka at ibalik mo siya, mahinahong sabi ni Albert. Hindi mo kailangang humingi ng tawad o ano paman. Ibalik mo na lang siya. Hindi maganda sa image namin kung nasa labas ang manugang namin, at hindi rin maganda sa mental health ni Sarah pagbalik niya galing honeymoon. Hindi natin dapat hayaang magkaroon ng gap sa pagitan nila. Tumigil sa pagkain si Carol. Albert, maaari kang humingi sa akin ng kahit ano maliban dito. Tinabi ko na sa kanya na manatili sa labas hanggang sa maalala ko siya, kaya hayaan ang mga bagay na maging ganito. Tatawagan ko siya kapag naisip kong tama na ang oras. At kailan ang tamang panahon para sa iyo? Makalipas ang 1 linggo. Tanong niya, pero hindi siya sumagot. Makalipas ang 1 buwan. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Albert, bulalas ni Carol. Mas mahalaga ba ako sa iyo, o si David? Nagsalubong ang mga kilay ni Albert. Bibigyan kita ng 1 linggo para pakalmayan ang sarili mo at ibalik siya. Kung hindi mo gagawin ko ang dapat kong gawin. Taving na umalis siya. First, wala nang ganang kumain si Carol lalo na't paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang imahe ni David. Ang bastos na ito ay nakagambala sa aking kapayapaan. Dapat ay hindi ko na siya binigyan ng trabahong maglinis ng mga tile, at ngayon ay pinagsisisihan niya ako ng husto. Si Sarah, sa kabilang banda, ay nakikipag-usap sa CEO ng isang kumpanya ng pestisidyo, si Mark Harley, sa isang bukas na restoran. Kamakailan lamang ay bumagsak ang iyong kumpanya, Mark, kaya niyang makipag-usap sa kanya dahil kilala niya ito mula pagkabata dahil naglalaro sila ng tennis at golf sa parehong mga club. Marami na rin siyang sinubukang ligawan ito kahit na palagi siyang na friendzone. Kaya naman hinihiling ko na ibenta mo ito ng 200 milyon. Maaari kang magsimula ng bagong negosyo gamit ang perang iyon, samantalang kailangan kong magtrabaho sa muling pagtatayo ng tatak ng mga pestisidyo na ibinebenta ng iyong pamilya. Hindi ko ito maibebenta sa halagang mas mababa sa 225 milyon, diretsyong sabi ni Mark. Siyempre, kung ako ang pinakasalan mo, libre ko na ang buong kumpanya ko. Ha? Nilaibat ni Sarah ang kanyang mga mata. Hindi ka pa rin sumusuko sa akin, di ba? Hinding-hindi ko gagawin, panay ang tingin ni Mark as ever. Naguguluhan pa rin ako na nagpakasal ka sa isang random na lalaki na hindi man lang kalahating gwapo gaya ko. Iyak. Mayroon kang asul na mga mata, mahusay na buhok, at matipunong katawan, ayon kay Sarah, ngunit kung ang hitsura lang ang mahalaga, walang gwapong lalaki ang makikipagdiborsyo sa korte, hindi ba? Huwag tayong umalis sa paksa, at sabihin sa akin. 200 ang pinakamagandang maya-alok ko. Gusto mo bang i-seal ang deal o hindi? Curious lang ako, pero paano mo balak pagbutihin ang kumpanya pagkatapos mong bilhin ito? Tanong niya. Well, hindi man lang nag-isip si Sarah bago sumagot, magsisimula ako sa pagpapalit ng mga label sa mga pestisidyo, pagbibigay sa kanila ng mas tumpak at kapaki-pakinabang na impormasyon. Tulad ng ang pag-spray ng mga pestisidyo sa gabi upang maging mas kaunting pinsala sa mga bubuyog at iba pang mga insekto, sabi ni Sarah. Iyon lang ang dulo ng malaking bato ng yelo, ngunit nakuha mo ang punto. Ang kailangan ng isang kumpanyang bumababa ay isang mahusay na pagbabago, isa na bumubuo muli sa tiwala ng mga customer. Kaya, kung ikaw ay naging matagumpay at itaas ang kapital ng kumpanya, ano? Nanatili itong nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap, nanatiling tahimik si Sarah. Ibebenta mo lang ito sa mas mataas na presyo, hindi ba? Tanong ni Mark. Gagawin ko ang anumang gusto ko habang nananatili sa loob ng etika na itinakda ko para sa aking sarili. Cool niyang sagot. Ang aking etika ay nagsasabi na hindi ko dapat ibenta ang aking kumpanya kapag ito ay bumababa, sinabi niya. Kaya kung ibebenta ko ito sa iyo, ano ang gagawin nito sa akin? Alam mo na ang totoo, Mark, ngumiti siya ng mahina sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay may kagandahang sumasalungat sa mga salita. Kaya hindi ko kailangang tahasan na sabihin sa iyo ang kahulugan ng isang lalaking sumuko sa isang bagay na ipinamana ng kanyang pamilya sa loob ng 2 henerasyon. Isang talunan, tama ba? Naikuyom ni Mark ang kanyang mga kamao. Kailangan ko ng mas maraming oras bago ako magdesisyon. Oo naman, hindi ako nagmamadali, sagot niya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng iyong mahalagang oras.
Anumang oras para sa isang matandang kaibigan, naglalagay siya ng isang piraso ng karne ng isda sa kanyang bibig at pinapanood siyang umalis. Siya ay hindi kailanman dumating na may intensyon na bilhin ang kumpanya ng kanyang kaibigan, na kung kaya't ginawa niya itong muling isaalang-alang ang kanyang diskarte. Sana, panindigan niya ito. Sa ibang lugar sa lungsod. Pinuntahan ni Edith ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kanilang tahanan. Gayunpaman, nalulungkot siya nang malaman na ang kanyang kaibigan at ang kanyang asawa ay namatay mahigit 2 buwan na ang nakararaan. Matapos makipag-usap sa kanilang apo, nag-alinlangan siya na may mali. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung paano namatay ang kanyang kaibigan, at ang sinabi ng mga kapitbahay ay nabigla sa kanya. Ang kanyang kaibigan at ang kanyang asawa ay parehong na-euthanize ng kanilang apo. Labag sa batas iyon, ngunit ginawa nilang parang nagpakamatay ang kanilang mga matatanda. Sumakit ang tiyan ni Edith dahil sinabihan niya ang kanyang kaibigan na lumabas at tumira sa ibang bahay at si Edith ang magbabayad ng mga gastusin. Ngunit pinilit ng kanyang kaibigan na manatili siya sa kanyang apo. Nais ni Edith na parusahan ang apo ngayon, ngunit dahil may mga anak ang apo, maaari na lamang itong umalis. Pumunta siya sa isang retirement home na pinamamahalaan ng pamilya Jones at doon nakilala ang kanyang mga kaibigan noong bata pa siya. Siya ang nagdala sa kanilang lahat dito para mapayapang nila ang natitirang mga araw. Matapos makasama sila ng ilang oras at magbigay ng regalo sa lahat, pumunta siya sa isang maliit na panaderia sa lugar na iyon at nag-order ng cake. Makalipas ang ilang minuto, si David, sa kanyang pag-uwi, ay dumaan sa isang lumang libingan. Napansin niya. Pumasok si Edith sa sementeryo na may hawak na malaking kahon. Ha! Natarante si David. Kabanata 148. Si David, sa kanyang pag-uwi, ay dumaan sa isang lumang libingan. Napansin niyang pumasok si Edith sa sementeryo na may hawak na malaking kahon. Bo, anong ginagawa niya dito? Medyo naguguluhan siya. Bakit papasok ang isang tulad ni Edith sa isang lumang sementeryo na hindi na gumagana? Natural, itinabi niya ang bisikleta at pinagmamasdan siya mula sa malayo. Pumunta si Edith sa isang partikular na libingan, umupo siya sa kanyang mga tuhod at sinindihan ang isang maliit na birthday cake na may numerong 60. Ito ang libingan ni Astrid Jones. May chocolate chip sa cake dahil paborito ito ni Astrid. Nakatingin siya sa hawak niyang album na may mga larawan ni Astrid noong bata pa siya. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Basag ang boses ni Edith habang kumakanta, humihingal at sumangot pa rin siya, Happy birthday mahal na Astrid. Happy birthday day to you. Mahal na mahal kita, Sinta. Siya ay humihikbi, na ang kanyang ulo ay nakadikit sa libingan. Mahal kita, mahal kong anak. Miss na kita, anak ko. Patuloy siyang umiiyak na parang sanggol. Naluluha si David na naririnig siya mula sa malayo sa likuran. Kung naging maingat si Edith, hindi sana namatay ang kanyang anak, at 60 taong gulang na siya ngayon. Mas binaygo man ng anak ang ina, o mas binaygo ng ina ang anak, si Edith ay tila nagdadalamati sa kanyang sarili gaya ng kanyang anak dahil malamang alam niyang nabigo siya sa isang lawak. Gayunpaman, napakasakit para kay David na panoorin ang isang 80 taong gulang na babae na umiiyak para sa pagkawala ng kanyang anak. Nais ni David na matulungan siya kahit papaano at maibsan ang kanyang sakit, ngunit paano? Pansamantala, pinagmamasdan niya ito mula sa malayo. Samantala, nakilala ni Jack Wesley si Matthew Lopez sa isang pribadong jet. Si Matthew talaga ang tumawag sa kanya. Bibilhin ko ang iyong masamang kumpanya sa halagang 300 milyon. Alok ni Matthew, kung dilaan mo lang muna ang boto ko. Nakatayo si Aubrey sa likod mismo ni Matthew, at nandoon din ang mga staff ng eroplano, nanunood. Matthew, mas lalo kang lumala simula noong huli kitang makita, pinanatili ni Mark ang kanyang kalmado. Nagmamayari ka ng isang fleet ng mga pribadong jet, isang hanay ng mga pribadong isla, malalaking mansyon, at mas malalaking ranso sa maraming bansa. Lagi kang napapaligiran ng mga sisiw sa lahat ng klase at kulay. Nasa iyo ang lahat ay kung ano ang iniisip mo, ngunit hayaan mo akong tanungin ka. Bakit hindi mo makuha si Sarah na sipsipin ang iyong T** kahit isang beses? Tumigas ang panga ni Matthew. Hindi na siya nakangiti. Ano ba, kalimutan ng tungkol sa kasal, hinalikan mo ba siya sa labi? Tulad ng ginawa ko. Tanong ni Mark.
Umitim ang kutis ni Matthew. Kung gusto mong itulak palabas ng eroplano, maaari kang magpatuloy sa pagsasalita ng tae. Pareho kaming may madilim na nakaraan, nagpatuloy si Mark sa pagsasalita sa magkatulad na tono. Masyado siyang matapang dahil kilala niya si Matthew mula pagkabata. Alam na alam ng dalawa ang tungkol sa isa't isa. Ngunit ang iyong hinaharap ay mukhang mas madilim kaysa sa akin. Ibebenta ko ang aking kumpanya sa sinumang gusto ko nang hindi kinakailangang dilaan ang bote ng sinuman. Kung hindi mo ito ibebenta sa akin, ano ang iniisip mo na magagawa mong ibenta sa iba? Pilit na ngumiti si Mark. Makikita natin. Lumapag ang eroplano sa isang pribadong isla na pag-aari ni Matthew at iniwan niya si Mark doon bago lumipad at nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi ito natuloy gaya ng plano mo, boss, sinabi ni Aubrey ang kanyang isip. Ang nakikita niya ay sinusubukan ni Matthew na bilhin ang lahat ng kakilala ni Sarah. Upang maihatid siya nito sa isang sulok at malamang na wala siyang pagpipilian kundi ang yumuko sa kanyang kalooban. Hindi niya kinasusuklaman ang pagiging mapilit nito. Hindi mo maaaring putulin ang bawat puno sa isang hampas, casual na sagot ni Matthew. Kung pipilitin natin siya mula sa iba sa paligid niya, tatakbo siya sa amin. Samantala, sinundan ni David si Edith at nakarating sa hintuan ng boss. Kahit paparating at paalis ang mga boss, hindi siya sumakay ng kahit anong boss. Siya ay mukhang mapurol at nawawala, kaya pumunta siya at umupo sa tabi niya. Tumingin ito sa kanya ngunit hindi ito umimik na para bang hindi siya nagulat. Hindi niya alam kung kailan siya napansin nito, ngunit hindi niya ito pinansin. Makalipas ang halos 1 minuto, binigyan niya siya ng tsokolate at sinabing, huwag mong pababayaan ang iyong ina. Wala siyang iba sa mundo kundi ikaw. Napahawang ang labi ni David. Ang mga salita ni Edith ay may malaking bigat sa kanyang puso dahil alam niya kung gaano kabigat ang dinanas ng kanyang ina na si Betty. Ang kanyang asawa ay hindi tunay na nagmamalasakit sa kanya, at siya ay hindi maaaring gumugol ng oras sa kanyang anak ng labis, alinman, pagkatapos magkasakit. Hindi kailanman sinubukan ni David na tingnan kung may kamag-anak si Betty o wala dahil sinabi nitong wala siyang kamag-anak. Hinati ni David ang tsokolate sa 2 hati at ibinalik ang isa kay Edith. Ito ay mahirap sabihin kung ano ang iniisip ng aking ina, ngunit lagi akong nandyan para sa kanya. Umaasa ako na masasabi mo ang parehong mga salita pagkalipas ng ilang taon. Manem. Bakit? Maaaring baguhin ng pag-aasawa ang pananaw ng isang lalaki, walang gana si Edith na kainin ang tsokolate at nanatiling nakatitig dito. Madali siyang mabulag sa mga salita ng kanyang asawa at hindi na magmalasakit sa mga magulang na nagpalaki sa kanya. Hindi alam ni David ang sasabihin. Iminumungkahi mo bang ibalik ako ng apo mo sa aking ina? Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kayang tunawin ang kanilang asawa na nagbibigay ng atensyon sa kanyang mga magulang. Lalo pa ang paggastos ng pera at lakas para sa kanila, mapait na sabi ni Edith. Gayunpaman, gugustuhin pa rin niyang gastusin ng kanyang asawa ang lahat para sa kanyang panig ng pamilya. Kaya ba hindi kita nakita sa Jones Estate hanggang ngayon? Walang pag-aalinlangan na tanong ni David. Mayroon bang uri ng pag-aaway sa pagitan ninyo ni Carol? Nilagay ni Edith ang tsokolate sa bibig niya. Ayaw niya kapag nasa bahay ako. Sigurado iyon, ngunit gayon pa man. Hindi ako gumagala sa labas dahil sa kanya. May sarili akong dahilan, pero kapag nanganak na si Sarah, andyan lang ako sa tabi niya gustuhin man o hindi ng nanay niya. At sana humihinga pa rin ako sa oras na dumating din ang anak mo sa mundong ito. Naging emosyonal siya sa sinabi ni Edith. Bahagyang nabasa ang kanyang mga mata dahil sa kaligayahan. Sa sandaling iyon, napagdesisyonan niya sa kanyang puso na kung ito ay isang babae, pangalanan niya itong Edith. Kabanata 149. Si David, mula sa pakikipagkita niya kay Edith, ay natuto ng maraming bagay. Isa sa mga bagay na tumatak sa kanya ay ang ibinigay nitong dahilan ng tanungin siya kung bakit karaniwang hindi siya nagsusuot ng sapatos kahit nasa mainit na araw. Tinabi niya sa kanya kung paano kinakailangan ang koneksyon sa pagitan ng paa at lupa upang natural na gumaling ang katawan. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya ay malusog kahit na sa edad na 80. Pinayuhan pa niya ito na maglakad ng walang sapin sa hardin tuwing umaga at gabi dahil ang paglalakad sa damuhan ay magpapababa ng antas ng pamamaga ng katawan.
Sa madaling salita, ang kanyang mensahe ay para sa kanya na literal na mabuhay pababa sa lupa. Napakasimple para paniwalaan ni David. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ito ay itinuro sa kanya noong siya ay bata pa at kahit na ang mga 100 taong gulang ay walang anumang mga butas ng ngipin. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay pagkatapos mapunta ang plastik sa industriya ng damit at sapatos. Dahil nakatira pa rin siya sa bahay sa bukid, nagpasya si David na sundin ang kanyang payo at maglakad sa hardin sa madaling araw at dapit hapon. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung dapat ba siyang huminto sa paggamit ng nylon at polyester na damit at manatili na lamang sa purong cotton at silk na damit. Kung tutuusin, hindi na siya single. Nagkaroon siya ng asawa, at kailangan niyang tanungin ang kanyang opinyon bago magpasya sa isang bagay na tulad nito. Kung talagang nakakatulong ang lupang ito sa pagpapagaling ng katawan. Susubukan ko ring saligan ang mga paa ng nanay ko, gaya ng iniisip niya kung ang dahilan kaya sinabi ni Edith sa kanya ay para matulungan niya ang kanyang ina. At muli, hindi niya masyadong inisip ang posibilidad na iyon dahil hindi naman siya binigyan ni Edith ng kahit anong pahiwatig. Sa kalaunan ay bumalik si David sa bahay sakay ng bisikleta, at si Claire ay nakaupo sa hardin, sumisipsip ng pulot mula sa mga bulaklak. Kawakas ay dumating ka, pinanangkitin siya ni David ng mata. Sabi ko pumunta ka kahapon, at sa wakas nakahanap ka ng oras para sa akin, ha? Babae ako kaya hindi mo maintindihan ang mga isyo ko kahit sabihin ko sa'yo, sumirit siya pabalik sa kanya. Ha? Hindi ako mahuhulog sa rason na ikaw ay isang tipikal na babae, pinaikot niya ang tenga niya para mamula. Ay! Marahas niyang hinampas ang kamay niya. Itigil mo yan. Pero hindi niya ginawa, kaya kinagat niya ang braso niya. Pop! Tigaw ni David. Halimaw ka. Ikaw ang nagpagawa sa akin yan, ngumuso si Claire. Ngunit una. Hinawakan niya ang kamay niya at hinaila siya pababa. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong honeymoon. Ha? Bumilis ang tibok ng puso ni David. Ano ang pinagsasabi mo? Huwag kang tulala. Alam ko kung ano ang honey noon, at gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo. Saan mo siya dinala? O, huwag mong sabihin sa akin. Siya yung laging nasa driving seat. Well, ang aming honeymoon ay hindi kasing romantiko gaya ng iniisip mo. Hindi masasabi ni David sa kanya na hindi man lang siya natulog sa iisang kama ni Sarah, maliban sa isang gabi, ngunit may iba pa siyang nasabi. Teka, bumili siya ng mga bahay at hotel noong honeymoon. At ipinagbili rin niya ang mga ito at kumita. Hindi makapaniwala si Claire sa kanyang narinig. Mas malaki ang kinita niya kaysa sa ginastos namin sa paggala sa iba't ibang bansa, dagdag ni David. Siguradong sanay na siya sa pagbili at pagbebenta ng mga bagay. Napaka-business-minded niya pero hindi sa paraang kinasusuklaman siya ng iba. Ang paglalakbay kasama siya ay komportable. Mabilis na napuno ng selos ang mga mata ni Claire. Kuya, pinulupot niya ang braso niya sa braso ni David. Next time, kapag nakasakay ka na sa flight, isama mo rin ako. Hindi pa ako nakasakay sa isang flight bago, at hindi pa ako nakaalis sa bansang ito. Hindi ko alam kung kailan ulit ako maglalakbay sa isang flight, ngunit huwag mag-alala. Isasama kita balang araw. Salamat. Tumayo siya. Tere na sa loob. Ipapakita ko sa iyo ang mga damit at iba pang binili ko. Ipakita. Hinayaan ni David ang sarili na hilahin papasok ng bahay. Ipinakita sa kanya ni Claire ang lahat ng bagong damit na pinili ni Claudia. Mayroong higit sa 10 pares ng damit, 4 na sinturon, 6 na pares ng sapatos, 1 dosenang kurbata at iba pa. Sabi ko dalhin mo yung mga lumang damit ko. Medyo nagalit si David. Ano ang lahat ng ito? Hindi mo sila gusto. Hindi ba sila maganda sa mata? Hindi kung maganda ba sila o hindi. Napabuntong hininga si David at pilit na pinipigilan ang sarili na sigawan siya. Dalhin mo na lang ang mga lumang damit ko ha. Kung gayon, paano ang lahat ng ito? Gumugol ng maraming oras si nanay sa pagpili sa kanila. Hayaan mo sila dito, pero gusto ko yung mga dati ko. Sa katunayan, napakamot sa baba si Claire. Ipinamigay na ni nanay ang mga iyon sa taga-kolekta ng basura. Nanlaki ang mga mata ni David. Niloloko mo ba ako? Patawad, hinawakan ni Claire ang tenga niya.
Hindi inaasahan ni nanay na isusuot mo ulit ang mga ito. Hindi rin ako, sabi ni David at bumantong hininga. Anyway, tapos na ang ginawa. Magsusuot ako ng mga ito, kaya huwag mag-alala. Siya nga pala, kuya, kumuha si Claire ng maliit na card at inilagay sa kamay niya. Destination 3. Ano ito? Ang aking buong klase ay lalabas sa isang paglalakbay. Nagkakahalaga ito ng $1,200. Tinanong ko si nanay, ngunit hindi siya pumayag, at sinabi rin niya kay tatay na huwag akong bigyan ng pera para sa paglalakbay na ito, Claire Bickered. May katuturan. Anong uri ng paglalakbay sa paaralan ang nagkakahalaga ng $1,200? Nililigawan ka nila, ayon kay David. 3 araw na biyahe, kuya, so, magagastos iyon, katwiran ni Claire. Pakibayaran ito, kuya. Malaki ang utang na loob ko sayo. Bumilis ng maraming tibok ang puso ni David. Magbayad ng $1,200 para sa kanyang paglalakbay. Dahil sa kanyang estado, hindi man lang niya ito mababayaran ng $120, ngunit hindi niya alam iyon. Sobra na ang $1,200, Claire. Kalimutan ng tungkol sa paglalakbay na ito. Isasama kita sa mas magandang biyahe mamaya. Ngunit gusto kong sumama sa aking mga kaibigan, hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nakiusap. Pakiusap, kuya. Tulungan mo ako kahit minsan lang, at ipinapangako ko sa iyo na pangalanan ko ang aking anak na David. Nagtaas ng kilay si David. Napakawalan diya mo. Please. Basag ang boses ni Claire. Mukhang hindi siya nagdadrama. Nang makitang malaki ang kahulugan nito kay Claire, hindi na nagawang tumanggi si David. Bumantong hininga siya, sinabi niya, sige, pero kailangan ko ng ilang araw para makakolekta ng pera. Walang problema. Next week na ang trip, excited niyang sabi. Salamat sa iyo kapatid na lalaki. Pero aaminin ko. Kung tinanggihan mo hanggang sa huli, balak kong tanungin ang aking hipag. Nagulat si David. Ikaw na maliit na bastos. Muli niyang sinubukang hawakan ang tenga niya, ngunit tumakbo siya palabas ng hall at umupo sa kama ni Betty para hindi na niya ito maatake. Tinubukan pa rin niya, ngunit tulad ng inaasahan, pinigilan siya ni Betty. Nanay, bakit mo siya pinagtatanggol? Ako ang iyong biological na anak. Pero kapatid mo siya, katwiran ni Betty, at ibig sabihin, anak ko rin siya. Umiling si David, ngunit nanatili siyang nakatitig sa kanyang kapatid. Tinasabi ko sa'yo. Kung sino ang magpakasal sa iyo ay magdurusa araw-araw. Blay, inilabas ni Claire ang kanyang dila at ipinagpatuloy ang pang-aasar sa kanya, lalo pang nasubok ang kanyang pasensya. Kabanata 150. Babayaran ko lahat ng utang ko, kaya bigyan mo ako ng 1 linggo, sir, isang matandang lalaki ang namamalamow sa paanan ni Anthony. Siya ay 70 taong gulang, at ang kanyang buhok ay puti at magulo. Si Anthony the Collection King ay kumakain ng inihaw na mga binti ng manok, kasama ang kalahating dosenang lalaki sa kanyang likuran. Minamasahe rin ng kanyang asawa ang kanyang mga balikat at naglalagay ng mga piraso ng manok sa kanyang bibig. Kung bibigyan kita ng 1 linggo, may ibang tanga na kukuha sa iyo bilang halimbawa at hihingi ng 1-month extension sa susunod, sinampal ni Anthony ng paa ang mukha ng matanda. Honey, hindi magandang bagay ang pang-aabuso sa nakatatanda, sinubukan siyang kontrolin ng asawa ni Anthony. Sorry babe, ngunit kinasusuklaman ko ang mga taunan na ito. Naiinis na sabi ni Anthony na kumukuha ng pera na may malaking ngiti sa kanilang mga mukha at pagkatapos ay umiyak sa isang ilog nang hilingin nilang bayaran ito ng may interes. Oo, ngunit si Elder Ed ay isang matuwid na tao, katwiran ng asawa ni Anthony. Kung hindi siya makakabayad sa loob ng 1 linggo, tiyak na hahayaan niya kaming iuwi ang kanyang tuition. Oh. Lumipat ang tingin ni Anthony kay Ed. Gusto mo ba, Ed? You don't make much from your math tuition anyway, tama na kasimangot si Ed. Kahit na sa una ay tila ang asawa ni Anthony ang sumusuporta sa kanya ay malinaw na ang kanyang mga mata sa kanyang tuition home, ang tanging lugar na pag-aari niya. Gayunpaman, higit pa sa kanyang katusuhan, ang katotohanang sinaktan siya ni Anthony ng kanyang paa ay ikinahihiya niya. Kung mawawalan siya ng matrikula sa bahay, ano ang mangyayari sa kanyang may sakit na asawa? Ini-imagine pa lang niya ay naikuyong niya ang kanyang mga kamao. Sa oras na iyon, pumasok si David sa tarangkahan.
Nang makita siya, mabilis na tumayo si Anthony at lumapit sa kanya. Hindi pa nakita ni Ed si Anthony na nagbigay ng ganoong paggalang sa sinuman. Bukod dito, ito ay isang binata lamang na nasa early 20s. Ano ang nagdala sa iyo dito, Kuya David? Nakipagkamay si Anthony. Kung gusto mong ibalik ang pera, maaari mo na lang itong ilipat online. Hindi mo na kailangang personal na pumunta sa mababang lugar na ito. Pumunta ako dito sa ibang negosyo, Mr. Anthony, magalang na tumugon si David. Alam niya na iginagalang siya ni Anthony hindi dahil sa kung sino siya kundi dahil sa pamilyang Jones na nauugnay sa kanya. Negosyo. Lumipad ang mga paru-paro sa tiyan ni Anthony dahil sa narinig niyang mga salitang iyon. Kung makikipagnegosyo siya sa manugang ng pamilya Jones, maiisip niya ang kanyang sarili na magiging isang multi-millionaire ng mas maaga kaysa sa huli. Mangyaring halika, dinala niya si David at pinaupo sa kanyang upuan. Inihain din siya ng asawa ni Anthony ng manok at soft drinks. Umupo si Anthony sa sahig, sa tabi mismo ng upuan. Sabihin mo, kuya. Anong negosyo ang pinag-uusapan natin? Okay lang ba na paghintayin natin ang lalaking iyon? Napatingin si David kay Ed na nakaluhod ilang di pa ang layo sa upuan. Kalimutan mo na lang siya, casual na sabi ni Anthony. Isa lang siyang customer na hindi makabayad ng utang. Tiyak na makakatayo siya doon ng isang buong araw. Matapos marinig ang mga salitang iyon, lumayo si Ed sa lugar. So, about the business. Hindi na makapaghintay si Anthony na marinig ang nasa isip ni David. Wala lang, naglabas si David ng $20 na bill sa bulsa. Gusto kong kunin mo ito at kumita ng $40 mula rito sa isang araw sa pamamagitan ng interes. Na-flat ang ekspresyon ni Anthony sa isang segundo, ngunit pagkatapos ay pinilit niyang ngumiti. Patawad. Makakahanap ka ba ng kliyente na handang kumuha ng $20 ngayon at bayaran kami ng $40 bukas? Ipinaliwanag ni David ang bagay na iyon. 100% interes bawat araw. Umunat ang noo ni Anthony. Ito ay uri ng labag sa batas. At iisipin ng mga tao na nagiging mayabang ako. Ngunit dahil $20 lang ito, hindi magiging mahirap na makahanap ng ganoong kliyente kung gagamitin ko ang aking mga koneksyon at may impluwensya. Paano ang pag-convert ng $40 na ginagawa natin sa $80 sa ibang araw? Bakit mo gustong doblehin ang maliliit na halaga kada araw? Hindi maganda ang pakiramdam ni Anthony tungkol dito. Gusto kong kumita ng $10,000 mula sa $20 sa loob ng isang buwan, ipinaliwanag ni David. Naisip ko na ang pagde-double nito sa loob ng isang araw para sa maliliit na halaga ay maaaring posible. Kapag lumagpas na ang pera sa markang $1,000, maaari nating dagdagan ang oras mula sa isang araw hanggang sa ilang araw. Sa kabuuan, gusto kong magkaroon ng higit sa $10,000. Hindi mo kailangang gawin ito ng libre. Babayaran kita ng nararapat. Hindi alam ni Anthony kung magkakamot ng ulo o matatawa. Inilagay ni David ang $20 na perang papel sa kamay ni Anthony. Sandaling tiningnan ni Anthony ang kanyang asawa, si Julie, dahil ito ay isang $20 na perang papel na pinagtagpo sila. Minsan ay binigyan siya nito ng $20 at minasahe niya. Gustong-gusto niya ang kanyang masahe kaya niyaya niya itong makipag-date at pagkatapos ay nagpakasal sila. Ito ba ang tadhana? Bamantong hininga si Anthony. Kahit na ang paggawa ng $20 sa $10,000 sa loob ng isang buwan ay parang katangahang imposible, pakiramdam niya ay gusto niyang gawin ito sa higit sa isang dahilan. Sa tingin mo posible ba ito? Nagtanong si David para lang makakuha ng katiyakan. Gusto kong may dokumento ang lahat. Hindi ito magiging madali, ngunit posible, sagot ni Anthony. Gayunpaman, ang isang buwan ay napakaliit ng oras. At ang paghingi ng 100% interes ay magdadala ng masamang pangalan sa akin. Tinatawag ka na nilang piting, di ba? Prangkang sabi ni David. Hindi yung bibigyan mo ng pera ang mga menor de edad. May punto ka, kuya, huminga ng malalim si Anthony. Talagang ibibigay ko ito sa aking makakaya. Hindi mo pa ginagalaw ang pagkain. Nako, pasensya na, nagsimulang kumain si David ng inihaw na paa ng manok at hindi niya maiwasang mapansin si Ed. Naghintay siya. Bigyan mo rin siya ng pagkain.
Hindi nagustuhan ni Julie ang kanyang narinig, ngunit nang matanggap ang hudyat ni Anthony, pumunta siya at nag-alok ng pagkain kay Ed, ngunit tumanggi si Ed, na sa tingin niya ay isang insulto. Gayunpaman, ngumiti siya para sa kapakanan ng hitsura. Binata, lumapit si Ed. Matutulungan kitang maging $20 sa 10,000 sa loob ng isang buwan, ngunit sasabihin mo ba kay Mr. Anthony na maghintay ng isa pang taon para matanggap ang utang ko sa kanya? Pakiramdam ni David ay lumabas ito nang wala sa oras. Ikaw. May alam ka bang mas magandang ideya? Kung may isang taon, nakabili na sana kami ng stocks ng sentimos at madaling doblehin ang pera namin, sabi ni Ed, pero dahil isang buwan lang kami, kailangan naming mag-take ng high risk. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa mga cryptocurrencies? Tanong ni Anthony. Ang mga bagay na iyon ay isang pagkukunwari. Ang mga cryptocurrency ay ang ina ng mga Ponzi scheme. Hindi mo mahuhulaan kung tataas o bababa ang presyo sa isang buwan. At saka, wala tayong mabibili sa halagang $20. At walang pera na ang halaga ay tumataas ng 500 beses sa isang buwan. Oo, Mr. Anthony. Ngunit hindi ko pinag-uusapan ang tungkol sa mga cryptocurrency, mahinahong sagot ni Ed na nakatingin kay David sa mata. Nagsalita ako tungkol sa pagtaya. Ang kailangan mo lang ay manalo ng 2 beses sa isang hilera. Nanlaki ang mga mata ni David sa pag-asa, ngunit nagngangalit ang mga ngipin ni Anthony. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.